Muna tayo, ate. Upo muna tayo. O, sige, magsisimula na tayo, ha. Una sa lahat, magandang umaga po sa inyo. At isang mapagpalang araw sa inyo po. Ngayon po, mag-share lang tayo ng konting Word of God. Konti lang, maiksi lang to. Ngayon, ang ating pong nais i-share, yung tungkol po sa salita sa Bible. Okay po ba? Ako'y magtatanong kung nalalaman nyo lang. Kung hindi naman, okay lang din. Ang tanong ko sa inyo, ano po ba ang pinakamahalagang utos ng Panginoon? Sabihin natin, ano yung pinakamahalagang utos ayon sa Panginoong Hesus? Una at pangalawa. Na pinakamahalaga. Pagmahalan. Yan. Number 1, okay. Pero okay po yan. Pero ang number 1 po, Diba? Tama. tama po. Pero ito yung mas pinakatama. Ayon sa Panginoong Hesus, hindi ako may sabi ha. Ang pinakamahalagang utos, ibigin mong iyong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, isip at lakas. Yan po yung nakasulat sa Bible ayon sa Panginoong Hesus. Ang pangalawang pinakamahalagang utos, yung sinasabi niya po. At hindi lang basta magmahalan. Ang sabi sa Bible, ayon sa Panginoong Hesus, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Okay. Tapos sabi pa ng Panginoon, dinugtong niya, ibigin mo ang iyong kaaway. Tinawag mo pang kaaway. Pero sabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway. Ngayon po, sabi din sa Bible, nasusulat po, kapag sinampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo yung kaliwa mong pisngi, pati yung kaliwang pisngi ibigay mo. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, gawa mo pa ng mabuti. Sabi pa ng Panginoon, kapag kinuha ang iyong balabal, pati kumot mo, ibigay mo na din. Yun yung parang nagsasabi na mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng sa sarili. Ngayon, ang tanong natin, ano mahirap gampanan? Ibigin ng kaaway o ibigin ng kapwa? Yung kapwa, sabihin natin yung kapwa hindi mo kaaway. Ang aking tanong, ano mahirap gampanan? Ibigin ng kaaway o ibigin ng kapwa? Kaaway. Okay. Sa unang malas, sa unang tingin, mas madaling gawin ibigin ng kapwa. Kesa sa kaaway. Pero ito sasabihin ko sa inyo. At itatanong, ilang ba kaaway mo? Wala kang kaaway. Ang kapwa mo ilan? Marami. O di, ibig sabihin, mas maraming kapwa kesa sa kaaway. Pareho ng pinapaibig ng Panginoon yon, kahit yung kapwa mo. Ang tanong, nagagawa ba natin na ibigin ng kapwa? Kasi hindi mo nga man lang matignan sa daan pag may nakasalubong ka eh. Hindi mo man lang mangitian. Paano natin gagampanan yung ibigin mo ang iyong kapwa? Gaya ng sa sarili. Kasi kung ang iibigin lang natin, halimbawa, yung nagmamahal sa atin, o kaya, kung ang iibigin mo lang, yung kamag-anak mo, kahit ang magnanakaw, sabi ng Panginoon, kahit ang kriminal, umiibig niya. Iniibig niya yung kamag-anak niya. Ito yung naobserbahan ko, hindi madali na ibigin ng kapwa. Kasi bumabase tayo sa itsura. Halimbawa, makakita ka na lang ng kilay. Kilay pa lang, parang ang taray na. Paano mo ibigin yan? O kaya, nakita mo yung lalaki, ang yabang pumorma, parang ako. Malamang mainis ka na. Paano mo ibigin yun? Kaya lang sinasabi nga ng Panginoon, ibigin mong iyong kapwa, gaya ng sa sarili. Kasi utos yon, dahil kailangan natin yon. Kailangan nating ibigin ng ating kapwa, gaya ng sa sarili. Kasi paano mo ibigin ng Panginoon mong Diyos na hindi mo nakikita? Kung yung kapwa mong nakikita mo, hindi mo maibig. Paano mo sasabihin, mahal ko ang Panginoon ko? Hindi mo nakikita? Sabi ng Panginoon, sinungaling ka. Kapag yung kapwa mong nakikita mo, ay hindi mo kayang ibigin. Tapos sabi pa sa Bible, kapag meron kang alay, pag may aalay ka, halimbawa sa simbahan, iwan mo muna yung alay mo, puntahan mo yung taong meron kang diferensyahan, makipag-ayos ka sa kanya, pag-ayos na kayo ng kapwa mo na yun. O kaya kumari mong chinismis ka, halimbawa,
nakipag-ayos ka, tsaka mo balikan yung iyong alay at ialay mo sa Kanya. Ayun po sinasabi ng Lord. Eto pa, bakit nga pala inuutos sa atin? Kumbaga, commandment yun na ibigin ng ating kapwa. Bakit? Sa tingin nyo? Bakit? Kumbaga, inuobliga tayo na ibigin ng ating kapwa. Sa tingin nyo, bakit? Pag kami nakasagot, may libreng pustiso. Kaya lang, puro bagang. Oh, sige. Bakit kino-commandment? Ibig sabihin ng commandment, utos yun, ha? Pinag-uutos. Bakit? Kasi sabi nga po, Yes. ibigay mo. Parang kumbaga, parang pag inibig mo ang iyong kapwa, parang iniibig mo rin siya. Parang siya ay nagtatawag tao sa kapwa. Oo, parang, kumbaga, pag inibig mo yung kapwa mo, iniibig mo na rin si Jesus. Ayun yung ibig niyo sabihin. Yung ano man yung gawin mo sa kapwa mo, parang ginawa mo na rin sa Panginoong Jesus yan. Kumbaga, okay yan, tama yan. Pero meron tayong isa pang nais idagdag. Ito siguro mas malalim. Kasi, kumbaga, tayo, dapat lang sana. Huwag na tayo magpailalim sa utos. Ibig sabihin, kaya ka lang ba gagawa ng mabuti dahil iyo'y utos at natatakot ka sa kaparusahan? Okay lang din yon. Pero mas maganda sa atin, kaya ka gagawa ng isang bagay dahil iyon yung tamang gawin. Hindi dahil sa natatakot ka sa kaparusahan. Kasi kahit yung tukhang, marami ba natakot sa tukhang? Bakit yung iba tuloy pa din? Kahit may tukhang. Nasanay kasi yung parusa, hindi yun yung gamot. Kumbaga, hindi ayun yung gamot sa ikabubuti ng tao. Kung magkakaroon tayo ng mind, kumbaga, change of heart, change of mindset, na itong bagay na to gagawin natin dahil ito'y nararapat, ito'y tamang gawin, mas maganda yon. Magbabago ako, halimbawa. Kunyari, magbabago ako ng buhay ko. Kasi, kunyari, dati akong addict. Halimbawa lang, hindi ako addict. Kunyari lang. Tapos naisip ko, grabe na yung kahihiyang dinudulot ko sa pamilya ko. Yung mga magulang ko na, halimbawa lang, kinikilala dito sa Area 1. Ginagalang sa Area 1. Tapos eto ako, nagwawala ako dito. Hindi ko to dapat gawin na mag-addict halimbawa. Ang dapat kong gawin, mamuhay ako ng tama kung paano ako pinalaki ng mga magulang ko. Ayun, hindi dahil sa natatakot ako sa tukhang. Mas maganda yung change of heart kasi na-realize mo na mali yung ginagawa mo. Ayun po yung gusto natin sabihin. Pagdating sa pag-ibig, sa kapwa, ito naman nais natin sabihin. Hindi dahil sa magagalit ang Panginoong Yesus pag hindi tayo umibig. Ang gusto natin sabihin, kapag hindi tayo umibig sa kapwa, baka hindi tayo makarating sa kabilang buhay. Yung sa isang dimension, kung tinatawag, fourth dimension. Kung sabihin na natin heaven para madaling intindihin, hindi tayo makakarating doon. Kapag hindi tayo umibig sa kapwa. Okay, hindi madaling umibig sa kapwa. Ako na nagsasabi sa inyo. Ano isang tip para mamagawa natin? Sige, pag nasagot mo, may libre kang Chicken Joy. Chicken Joy! Bakit? Bakit hindi madali? Kasi po, Ay, ibig sabihin, paano mo gagawin para maisabuhay mo yung pag-ibig sa kapwa? Anong isang tip? Yung tip na nasa isip ko, isa. Paano mo gagawin na umibig ka sa kapwa? Hindi ko man Gaya na sa sarili. Hindi ko man po maipakita sa kanila na kahit kaaway ko sila, syempre, natural, alam nila, ayaw nila kanila. Hindi ko man maipakita na iniibig ko sila, pero pinagdarasal ko sila Yan. sa Panginoon. Hindi ko po Okay. Ayan, okay yan. Pero ang gusto kong sabihin, tama yan. Pero ang gusto kong sabihin, paano mo maisa sa buhay yung ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sa sarili? Ito yung gusto kong sabihin. Huwag mo iwawaglit sa isipan mo yung pag-ibig sa kapwa gaya ng sa sarili. Araw at gabi, iisipin mo yan. Huwag mong kakalimutan. Huwag mo iwawaglit sa iyong isipan. At bukod doon, sasabihin mo palagi. Sabihin mo nang para ka nasisiraan ng ulo. Kunyari, nakita mo yung kaaway mo. Kasi, chinichismis ka sa social media.
Ibubulong mo sa sarili mo, love thy enemy, love thy neighbor. Ayun yung nakikita kong solusyon. Papaalalahanan mo ang sarili mo sa kautusan sapagkat ang tao ay makakalimutin. Yun lang. So, yung sagot mo, hindi yun yung inaasahan ko, kaya wala kang Jollibee. Bunot na lang, bunot. Oh, yun lang. Ako'y magdadasal na, ipagdadasal natin ang mga taga-Area 1. Lord, kami po ay minsan pa ay nagpapasalamat sa iyong presensya. Saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan mo, Jesus, nandoon na sa kalagitnaan ka namin. Panginoon, salamat po nagkaroon at natuloy ang dental mission dito sa bahay ni Kuya, dito sa Area 1, Block 22, 23. Panginoon, kayo po magpala sa mga taong ginamit mo, Lord, na hindi po pinagkait ang kanilang tahanan upang magkaroon po ng paglilingkod dito po sa Area 1, sa NBBS. Panginoon, anuman pong katagumpayan na aming mararanasan, Lord, sa iyo po namin ito itinataas. Ikaw po nagbibigay ng puso, ng isip, ng talento na maglingkod sa aming kapwa. Panginoon, ayon sa aming kaloob na natanggap sa iyo, binabalik po namin ang pagsiservisyo sa aming kapwa. At kayo po mag-ingat, Panginoon, sa mga anak mo ito. Lord, pagpalain mo ang mga anak mo, Lord, na nakinig sa iyong salita. At ikaw po ang mag-ingat sa bawat isa. Sa aming pag-uwi, maya-maya, kayo po mag-ingat at madat na naming maayos, matiwasay ang aming mga mahal sa buhay sa kanilang mga tahanan. Lord, in Jesus' name, this we pray. Amen. Okay. Salamat.